Ronnie ipapakita ang totoong cast. Pihit ni One Hit si Frost. Hello guys, Uguk Anime PH nga pala. Ngayon nga ay pag-uusapan na natin ang Chapter 7 ng Dragon Ball Kakume. Pero bago ko masimulan ng Chapter 7 ay mag-recap na muna tayo sa nakaraang chapter. At sa last chapter nga ay atin nakita ang kaganapan sa planetang Sadala kung saan ay napalaban nga dito si Vegeta sa tatlong admiral. Ngunit dahil nga sa lakas dito ni Vegeta ay madali nga lang niyang natalo ang mga ito. At kabilang banda naman ay may sinagawa ng ritual sila Papo para na huling buhayin si Bellman na kasalukuyan nasa malubhang kalagayan dahil nasa pagpasa nito ng kapangyarihan niya dito kay Papo. Si Gohan nga ay isasama nila Jiren sa isang misyon para nga i-check ang husay nito. At sa last panel ay ipinakita nga si Android 17 kung saan ay pinuntahan nga ito ng isang mortal na nagmula sa Universe 3 at gusto nga nitong makipag-team up dito kay Android 17 na agad naman sinanayunan nito. Dito na nga papasok ang Chapter 7 na pinamagatang The Mind's Door. At sa unang panel nga ay ating makikita dito si Gohan na kasalukuyan naka-casual attire pati nga din dito si Jiren at Diceful. Sila nga ay kasalukuyan nasa Universe 11. Si Gohan nga ay papunta sa Empire Tower. Sa moment na ito habang naglalakad nga si Gohan papunta sa Empire Tower ay nakita na nga siya dito ng mga gwardiya, ngunit dahil nga sa isang grupo ng mga babae na dumaan sa harap ni Gohan ay hindi na nga napansin ng gwardiya kung saan si Gohan pumunta, kaya nga nagtaka dito ang dalawang gwardiya ng company. Si Gohan pala ay lumipad ng sobrang bilis at talagang nagpapanik nga ito, sinabi nito na muntikan na nga daw siya doon. Dito nga ay nakita ni Gohan ang isang bintana kung saan ay dito nga siya dumaan. Tinawagan nga ni Gohan si Jiren at sinabi nito na saan nga daw siya pupunta ngayon. Sagot nga dito ni Jiren na pumunta nga daw ito sa room 128 at kunin nga daw nito ang green na bote na nakalagay sa isang maliit na box. Ang bote nga na yun ay isang virus na may kakayahan humasak ng isang lugar. At gawa nga daw ito sa artificial intelligence, binibente nga daw ng mga yan ang virus na yan sa katabing bansa nila para sa digmaan, kaya gawin mo ang lahat para mapigilan mo sila. Sa moment na ito ay nagsimula na nga si Gohan sa paghahanap ng room 128 at dito nga ay nakita na niya ito. Si Gohan nga ay kinakabahan dito, sinabi nga nito na once na daw na siya ay magkamali dito ay maaaring nga daw masira ang buong continent ng planeta na ito. Dito nga ay dahan-dahang binuksan ni Gohan ang pinto ng room na ito. Sa pagbukas nga niya ay may biglang ang bumungad sa kanyang isang grupo ng mga mortal or mafia. Tinanong na siya dito ng isang mafia at sinabi nito na ano nga ang ginagawa nito dito. Sagot nga ni Gohan na siya nga daw ay isang financial controller kaya pumunta ako dito para sa financial audit. Sa point na ito ay nakita na nga ni Gohan ang green na bottle. Dito nga iniisip ni Gohan kung ano nga daw ang gagawin dito ng papa niya bagay ito nga daw ang nasa sitwasyon na ito. Sa point na ito ay naalala nga ni Gohan ang sinabing advice sa kanya ng papa niya. Sinabi nga dito ni Goku na kung siya nga daw ang nasa sitwasyon ni Gohan ay aalamin nga daw muna niya kung sino ang pinakamalakas sa mga kalaban niya at bagay na laman na daw niya ito ay yung na nga daw agad ang una niyang lalabanan para na daw after niyang matalo ang pinakamalakas ay wala na siyang iintindihin. Dahil nga dito ay ngumiti nga dito si Gohan at sinabi nito sa kanyang sarili na salamat papa. Sa moment na ito ay gumawa nga si Gohan ng isang smoke screen at mabilis niya nitong kinuha ang box. Salita nga ulit dito si Gohan at sinabi nito na pasensya ka na papa pero ayaw kong manakit ng sino man. Sa point na ito ay mabilis niyang lumipad dito si Gohan at siya na ay hinahabol ng mga mafia. Pero sa kasamaang palad ay na-corner naman dito si Gohan ng mga soldiers at ng mga kalaban. Sa kabilang banda naman ay tinanong ni Diceful si Jiren kung ano na nga daw ang plano nila. Sagot dito ni Jiren na hindi nga daw niya alam. Dito nga ay tumawag ang isang kapanig nila Jiren at tinanong na sila nito kung okay lang daw ba ang mga ito. Sagot nga dito ni Jiro na halos 30 minutes na nga daw na hindi tumatawag itong si Gohan, bagay nga daw lumipas pa ang isang oras at wala pa din response si Gohan ay pupuntahan na nga nila ito para tulungan. Sagot nga dito ang kasamahan nila at sinabi nito na perfect, bibigyan ko na din kayo ng update about dito kay Lord Belmod. Salita nga dito si Diceful at sinabi nito na nasaan nga ito. Sagot nga dito ng kasamahan nila na ito nga daw ay kasama niya ngayon. At sa next panel nga ay ipinakita na dito ang former God of Destruction ng Universe 11 na si Belmod. At sinabi nga nito na madami na nga daw siyang napagdaanan pero hindi pa nga din daw siya matatapos. Lalo't na ang kapalaran ko ay ang makipaglaban sa digmaan na yon. Sa next panel naman ay napunta ang scene dito kanda Trunks at Goten na kasalukuyan nag-trade training. Sa moment na nga na ito ay nahihirapan nga si Goten sa pag-concentrate dito na nagre-resulta ng pagkakaroon niya ng maling galaw. Dito nga ay agad nang nag-focus si Goten.
At sa dahan-dahan na pagbukas niya ng kanyang mata ay napunta na siya sa ibang dimension at nakita na niya dito ang isang malaking pinto. Pinalak na dito ni Goten na buksan ang pinto kasi nga naniniwala siya na nasa loob nito ang demon emotion niya. Pero ilang segundo nga lang ay tinawag niya siya dito ni Trunks dahilan kaya nga nawala siya sa focus. Dito nga ay nagbabalak si Trunks na gawin ulit ang pagsuntok sa device, ngunit sinabi nga dito ni Goten na may nakita nga daw siyang isang malaking pinto sa ulo niya. Iwis nga ay ating makikita na nakangiti nga ito at parang alam na nga nito ang sinasabi ni Goten. Si Trunks nga dito ay nagtataka sa nakita ni Goten sa isip nito kaya akala dito ni Trunks na nagbibiro lang si Goten. Nagsalita nga dito si Goten at sinabi nito na ang mahigipin ang kapangyarihan ng Gotenks Fusion ay talagang mahirap magawa pero naiisip ko na kailangan natin tignan ang lakas na meron talaga tayo. Dito ay ngumiti si Whis at sinabi nito na dito na nga daw nagsisimulang matuto ang dalawa na ito. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito kay Pan at ito nga ay may balak na puntahan. Sa moment na ito ay ating makikita sila Piccolo kung saan ay magsisimula na nga ito na mag-training kasama ang iba pang Namekian. Sinabi nga dito ni Piccolo na ilang segundo na nga lang ay darating na itong si Pan kaya kailangan na natin magsimulang mag-training. Salita naman dito ang isang kasama ni Piccolo at sinabi nito na makikita na daw ni Piccolo ang bago niyang technique. Na sinagot naman ni Piccolo na tama na ang salita, ipakita mo na yan sa akin. At after nga ng 20 minutes ay nakarating na nga dito si Pan at nakita nga nito ang nagaganap na laban nila Piccolo. Nakikita nga natin dito sila Piccolo na mukhang kakatapos lang mag-training ng matindi. At sinabi nga dito ni Piccolo na talaga nga daw lumakas ang mga ito after ng Tournament of Power. At sa moment na din na ito ay pumunta na nga si Pan sa lokasyon nila Piccolo at sinabi nito na gusto na nga din daw niyang mag-training. Sa next panel naman ay balik lang ang scene dito Candahit at Frost, nagbabalak na ang dalawa dito na maglaban. Dito nga ay sinasabi na kung sino nga daw ang unang makapagpatama ng atake ay yun na nga daw ang mananalo. At sa moment na ito ay naghanda na nga si Heat pero wala pang ilang segundo ay umatake na nga si Heat dito kay Frost na talagang tinagulat dito ni Frost. Lubhang masama nga ang lagay dito ni Frost. Tinabi nito na paano nga daw yun nangyari, paano daw yun ginawa ni Heat. Ang nararamdaman nga daw niya ngayon ay parang kapit ni Heat ang puso niya. Pero sa kabila ng sakit na nararamdaman dito ni Frost ay tumatawa pa na rin ito at sinabi nito na alam na nga daw niya kung saan niya aatakihin itong si Heat, gagawa nga daw siya ng isang counter-attack. Dagdag pa dito ni Frost na sa bandang huli nga daw ay si Heat pa rin ang may mali at habang nagsasalita nga dito si Frost ay gumawa na pala ito ng isang pag-atake kay Heat na rektang tumama sa puso ni Heat. Sa kasamaang palad ay naramdaman nga dito ni Frost na isang clone lang ang tinamaan niya. Sa pagtingin nga niya sa likod niya ay nakita niya ang sobrang daming after shadow ni Heat at sabay-sabay nga itong umatake kay Frost na ng resulta ng pagkaputol dito ng binti ni Frost. At dahan-dahan na nga ditong nawala ng malay si Frost at hindi nga siya makapaniwala sa nangyari. Sa kabilang banda naman ay ipinakita nga dito ang isang buwan na nakalipas sa planetang Sadala kung saan ay tinuturuan na nga ni Vegeta ang bawat isang fighter ng planetang Sadala bilang paghahanda sa paparating na digmaan at dahil nga sa ganda ng mga tinuro ni Vegeta ay nagpapasalamat nga sa kanya ang mga tinuruan niya. Sa moment na ito ay pumunta naman si Vegeta dito kay Caulifla at sinabi nito na ano nga daw ang problema nito. Sagot nga dito ni Caulifla na hindi na daw niya maintindihan ang tinuro sa kanya nitong si Vegeta, yung about nga daw sa advance na move. Salita naman dito ang isang admiral at sinabi nito na hindi nga daw talaga yan maiiwasan sa iba, natutunan nga lang daw niya yan ang mag-training siya, ngunit sobrang hirap nga daw talaga nan matutunan. Dagdag pa nito na kailangan nga daw gumawa ni Caulifla ng plano hanggang magawa niya ito. Dito nga ay parang nagkakasundo na si Vegeta at Ruba. Sa kabilang banda naman ay pumunta naman si Vegeta dito kanda Broly, Kale at Penel. Dito naman ay sinasabi nga ni Penel na malaki nga daw ang potential nitong si Kale, kasi nga matalino daw ito, nakita na nga daw niya agad ang potential nito nung nagsisimula pa lang ito, dito nga ay parang na-flatter nga dito si Kale sa mga sinabi ni Penel. Salita naman dito si Vegeta at sinabi nito kay Kale na makinig nga daw itong si Kale sa mga sinasabi ni Penel, at malaking tulong daw lahat yan. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito kay Kaba at Lyric. Lyric nga ang naka-assign dito kay Kaba para maturuan ito. Tinabi nga dito ni Lyric na nakikita na daw niya ang sarili niya dito kay Kaba noong bata pa siya. Kailangan niya lang daw ni Kaba na isang tabi ang mga emotions nito. Ang mga Saiyan ay hindi ganyan. Sa madaling salita ay kailangan mo lang ng patience at katapangan para mabilis mong mapagana ang instinct mo. Salita naman dito si Kaba at sinabi nito na naiintindihan nga daw niya.
Si Vegeta naman ay nagsalita nga dito at sinabi nito kay Kaba kung pwede nga daw niya itong makausap. Agad naman sinanayunan dito ni Kaba. Sa next panel naman ay ating makikita dito ang mga sirang gusali at kasalukuyan ng gabi dito. Salita nga dito si Caulifla at sinabi nito na ano nga daw ang ginagawa nila dito. Salita naman si Vegeta at sinabi nito na siya na daw muna ang magiging mentor ng mga ito. At dagdag pa dito ni Vegeta na bawat admirals nga daw ay nakikita niya na mayroon bagay na itinuturo sa inyo, which is mabuti naman. Pero kahit na gano'n ay nakikita ko na masyado pang malayo ang kakayahan niyo kung ikukumpare sa kanila. Kaya ngayong araw ay magsisimula tayong magkita tuwing gabi para sa inyong ikakabuti, ngayon ay gamitin niyo ang mga pinakamalakas niyong transformation. Dito nga ay mabilis na nag-Super Saiyan sila Kaba, Kale at Caulifla. Sa point na ito ay nagsalita nga si Vegeta at sinabi nito na kay Broly, ilabas mo ang transformation katulad ng ginawa mo nung naglaban tayo, hindi mahalaga kung di mo ito makokontrol, basta mag-transform ka. Sagot nga dito ni Broly na since nga daw ng laban nila ay hindi pa nga daw niya muling nagamit ang form na yun, di na nga daw niya alam kung paano ulit yun magamit. Sagot nga dito ni Vegeta na ganun ba, dito nga ay inutusan ni Vegeta si Kale na turuan nga daw nito si Broly. Agad naman sinanayunan dito ni Kale. Salita nga ulit si Vegeta at sinabi nito na perfect pero sa moment na ito ay kailangan mong gamitin ang Super Saiyan mo. At dito nga ay naghanda na sila Kale, Kaba at Caulifla dito kay Broly. Si Broly nga ay nagpalabas dito ng sobrang lakas na chi at nag-transform na nga ito sa Super Saiyan.